Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi na 'to na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, sa mga kapatiran dito, Panginoon. Um, Kami po ay nandito, Panginoon, na nanalangin na sa mga bawat salita na mapapakinggan namin, Panginoon, na naway may sa buhay po namin 'to, lalo sa aming mga pamilya. Yes, Lord, nananalangin din po kami, Panginoon, sa mga kapatiran na wala dito, Panginoon. Ah, Naway kami, Panginoon, na ipo yung mga puso ng bawat isa, Panginoon, na magpaalalahan ng Panginoon upang makapanginig ng iyong salita, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Yes, Lord, sa mga bawat tao na nandito, Panginoon, sa tao na ginamit mo rin, Panginoon, kaya po siya magbigay ng knowledge at wisdom, Panginoon, at gabay, Panginoon, upang may paiwatig, Panginoon, no? May bigay yung salita sa bawat isa, Panginoon. Sumakamsama ito lang sa mga susunod. Yung commission and omission po ba, Brother Rep? Nagawa nila Adam and Eve yun. So terminology yan ah. Kung ang terminology natin kasalanan o sin, yung sin of commission may ginawa na sila. Yung sin of omission, yung dapat hindi nila meron silang di ginawa na dapat nilang gawin. So kunwari inalis mo sin, yung commission ginawa, yung omission hindi ginawa. So kunwari hindi mo nating sinabing sin, pinapagawa yan. Hindi dapat natin gawin, commission yan. Para mission natin. So, kunwari binaliktad natin, no? Offensive. Dapat, ang pinapagawa, commission yan. The Great Commission. Binaliktad ko lang, kasi hindi na natin tinatawag na kasalanan. So, the Great Commission, pinapagawa sa atin. Ano yung omission? Hindi natin ginawa. So, punta tayo sa sa Ten Commandments, yung thou shalt not. Huwag mong gawin. Omission yan. Yung honor thy father and mother, remember the Sabbath, commission yan. Nasundan nyo? Binaliktad ko lang. English language lang to eh. Kung inalis natin yung sin, o sin of commission, sin of omission, magiging ano yan, may pinapagawa ang Diyos at merong hindi pinapagawa ang Diyos. Nakuha ba? Apo. So yung thou shalt not, ano yan? Pinapagawa o hindi pinapagawa? Ano ang dalawang leksyon tungkol kay Judas? Actually, marami leksyon yan. Focus tayo sa leksyon na nung una kong pinipreach to, syempre later marami kang pwedeng idikit na paksa dyan eh. Ano yung dati kong focus na paksa tungkol sa plan of Judas? Ang tita ito. Pero ang ninang, godmother and son. Ang number one na leksyon, yung kapos na repentance ni Judas. Pangalawa, nag-fatalism na siya. Okay. So, isa yan sa leksyon. Pero, yung original ko, ito. So, actually, itong dalawang to, ito kinontra ni Elevera. Wala na sasagot, no? Baka yung kinontra ni Elevera yung yung tungkol sa yung paghahari ni Kristo. Tama. Yung plano mismo. Yan ang isa sa kinontra niya. Yung plano ni Judas.
Yung isa yung plano, yung sa'yo mo maghahari. May pangalawa ng kinontra si Rivera sa akin. Naalala niyo yan? Kung pagsisisi na kahit magsisisi siya, hindi na siya patatawarin. Tama. Yan yung dalawang kinontra ni Rivera sa akin. At mensahes din sa atin yan. May hidden revelation yung plano. May hidden revelation yung pagpapatawad. Ang tinitignan ba ng Diyos yung nagawa mo nakaraan? O ang titignan ng Diyos yung hinaharap, 'di ba? So yan ang pagkakamali. Parang meron kang nagawa na hindi ka na kayang patawarin. Eternal security ang topic na yan. Ngayon may sanga-sanga na yan, no? O yung repentance. O, sanga na topic yan. Merong repentance na yan, merong repentance na kasalanan lang sa laman. So hindi pa malinaw yan sa churches eh. Di ba yung mga calamity po na nangyayari ngayon, tapos yung sinasabi po na man-made na or natural disaster, even yung mga worst po na nangyayari, nangyayari po ba yan para ma-relax yung mga tao? Parang isipin nila pagka padating na si Kristo, ay, ano lang yan, parang normal lang na yan na nangyayari. Ano yung, ano yan, anong mangyayari niyan sa atin? Saka lalo na dun sa mga nag-aantay ng rapture. Hindi siya pamparelax actually eh. Warning yan. Kailangan lang may magmensahe sa kanila. Hindi nila naintindihan yung nangyari. So babagsak yung ministry sa atin. Kasi tayong nilagay ng Diyos tagapagpaliwanag. Pag kung tayo, lahat ng Kristiyano, sabihin kahit hindi natin ka-level, pero meron sa kanila nakakaintindi ng warning. Mas kawawa nga tayo eh. Tignan mo. Sino sa atin nag-share tungkol sa LA fire? Di ba wala? Pero tingnan mo yung daming Kristiyano nag-share sa LA fire kahit hindi pa mismong aktibong Kristiyano eh. Yung mga yung mga hilaw-hilaw. Sinishare nila yung LA fire. Nalaman ko dahil sa kanila. Oh. So, sino sa atin naman sin? Tingnan mo, hindi Shinare nagsasalita yung iba share dyan, ano? namin yan, Brother F. Nag-share kami yan. Oh, maganda. Opo, Yung iba dito hindi nagsasalita eh. So, ibig sabihin, kailangan magising tayo sa ating nasa tayo, yung parang natutulog na virgin. Yung hindi pa natin nagupit-gupit yung natin. Baka level foolish, hindi pa virgin, no? So, Opo. Nagsisend po kailangan kami ng magising sa tayo. natin, GC2 natin. Oo nga. Kaya nga tayo may EA, ibig sabihin, kung aktibo yung ibang Christian sa social media, dapat mas aktibo tayo. Mas nasa katotohanan tayo eh. Pero sila pa yung nagliliwanag. Tayo hindi masyado. Ang pinapakita natin sa social media, hindi ko sinasabi lahat kayo may kakaunti, pero karamihan sa atin. Karamihan sa atin papakita birthday, parties, graduation, swimming. Walang masyadong sharing. So anong kailangan natin gawin? Puntahan natin sila. Maliban din natin sila tinuturing na kapatiran. So yung nangyari sa sanlibutan, panggising sa lahat, kasama na tayo sa dapat magising dun. Kasi yung karamihan sa atin, wala tayong ginagawa na alarma. Ang alarma natin, hanap buhay lang, gatas lang, or school lang. Kailan pumasok ka? Kailan pumasok ka? Yan, nandiyan ang assert, no? Yung assert wala doon sa, kailangan tabi tayo, repeat bulong, dali. Oh. Yung nakakaramdam ng alarma, yan yung tataka sa Jerusalem bago dumating si Titus. Tandang-tanda nila yung sinabi ni Kristo kahit na 40 years na. 40 plus years. Ano yung role ni Nebuchadnezzar pagdating dun sa, 'di ba sa fiery furnace, ano yung pinapakita niya sa panahon natin ngayon? And 'di ba yung fourth person, ano din yung ano niya, yung naging role niya doon at saka naging impact niya doon sa kwento regarding doon sa ano sa panahon ni Nebuchadnezzar.
Ang si Nebuchadnezzar, alam mo may type na antikristo, di ba? May type din na nagpakumbaba siya. Ang di nyo nakikita, yung multiple type eh. Multiple type. Ngayon, type din si Nebuchadnezzar dito sa topic natin na tagabigay ng pagsubok. Parang Diyos Diyos na. Kung paano yung Diyos nagbigay sa atin ng pagsubok. Sino yung pumatay kay Kristo? Oy, ang pumatay kay Kristo, yung mga Roman soldier. Nakita nyo na ba yung title niyan sa future topics? Yes or no lang kayo? Hindi ko pa nakita. Okay, sana check nyo, no? Bakit ko yan tinutukoy? Kasi maraming sagot. Pero ang hindi nyo naisip na sagot, ang nagpapatay kay Kristo, alam niyo ba sino yung nagpapatay kay Kristo? Ultimate, nagpapatay kay Kristo? Tayo, makasalanan. Tayo, oo. Nasa Isaiah 53 yan. Naabot ng iba yan. Siyempre sa Katoliko, pasyon na iniiyakan nila, sana hindi pinatay, ganyan. Maganda naman yung pasyon na yan. Pero may ultimate revelation eh. Bukod sa atin, sino yung nagpapatay kay Kristo? So yung ibang sagot, si Judas, si Romano, yung mga Hudyo. Bukod sa kanila, tayo. Pag tayo nagpapatay, medyo progressive na yan, medyo palalim na yan. Sino yung ultimate? Sino yung ultimate? Yung ama niya mismo. Amen. Salamat. Ang Diyos, ganito, marami palang sagot, no? Dito tayo kay Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, maraming tipo. Pero ang isang tipo ni Nebuchadnezzar, yung Diyos. Pabira. Si Abraham naging tipo ng Diyos, di ba? Pero tipo rin ng Abraham yung magulang na may Abrahanda, di ba? So maraming sagot. So isang sagot dito, progressive revelation na to, no? Ano yung progressive revelation? Plano talaga ng Diyos, ihagis ka sa hurnuhan ng apoy. Plano talaga ng Diyos, ihagis ka sa hurnuhan ng apoy. At ang mensahe ng Biblia, lahat, Mark 9:45, lahat ay aasinan ng apoy. Everyone shall be salted with salt. Everyone shall be salted with fire. 9:49 po. For everyone shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. Sacrifice. Itong verse na to konektado doon sa lahat ng gawa ng tao susunugin. Kung papasa sa apoy. No? So may malalim na revelation diyan. Share ko na ngayon Tagalog. Pero kay Nebuchadnezzar, parang siya yung nasa posisyon na, di ba, lahat kayo kailangan lumuhod. Lahat sinusubukan, di ba? Yung hindi lumuhod, hagi sa apoy. Isipin natin, buong mundo sumasabay. Ikaw na hindi sasabay, ihagis ka sa apoy. Ibang apoy nila eh. Yung apoy nila parusa eh. Yung apoy natin pagsubok. Yung apoy natin, refiner's fire. Ano yung refiner's? Tagalinis. Yung pagsubok na maranasan mo, lilinisin ka. Yung sama loob mo dahil sa paglilingkod hindi sama loob dahil sa karnalidad. Karugtong na ng Sodom and Gomorrah itong Mark 9:49. Aasinan. Lahat kailangan dumaan. So, kailan nagsimula? Nagsimula yan doon sa magulang pa lang. Yung magulang hindi irresponsible, no? Pag ang magulang hindi irresponsible, bata pa lang yan, baby pa lang yan. Yung pitik-pitik niya, formal talk niya,
asin ng apoy na yan. Yung hindi siya makakatikim ng hele-hele, baby, laro, apoy na yan. Bakit? Kasi, parang kawawa ka naman, hindi ka naturingang prinsesa. Lahat ng baby sa buong mundo, tinuturingang prinsesa eh. Parang birthday. Tinataas yung sarili. Oh. Hindi. Pinanganak. Ikumpara natin yung mga alipin na literal sa mundo. Merong pinanganak na alipin eh. Alipin ka lang, wala kang karapatan. So may bata, pinanganak sa alipin, mga negro, ano man yan. Lumaki silang alipin. Lumaki silang naglilingkod kahit bata pa sila. Pero yun ang tinatype ng Galatians 4. Kung may revelation kayo sa PTA, malalim na revelation sa PTA. Hindi yung mga anak, hindi puro baby, libang-libang, prinsesa, prinsipe. Yung anak lumaking alipin. Kaya very humble yan. Ganun si Kristo. Pero yung hurnuhan ng apoy, ibig sabihin, nagsimula na yung pagkaalipin nyo. Maliit pa kayo, may training na. Ano yung malalim na revelation? Lahat ng Kristiyano dadaan sa apoy. Kung ikaw hindi susunod ka sa takbo na sanlibutan, mahahagit ka sa apoy. Yung apoy niyan, apoy ng Holy Ghost yan. Apoy ng paglilinis yan. Yung apoy, ngayon, Mark 9:49. Susubukan ng Diyos yung gawa natin. Legacy. Yan yung isang revelation. Ano yung legacy iiwan nyo sa inyong anak? Anong legacy iiwan nyo sa mundo? Sa 1 Corinthians chapter 3, simula verse 12, sabi diyan, susubukan ng Diyos yung gawa ninyo. Kung yan ay dayami, papel, kahoy, may dagdag na lang ako kasi hindi ko naalala yung eksakto ano. Kahoy, bakal, ginto, pilak. Halimbawa ko na rin ba to? Ano ba yung gawa ninyo? Ang gawa ba ninyo ay papasa sa apoy ng Diyos? Sundan nyo to. Mahalaga to Bawat tao sa mundo may iniiwanang legacy, di ba? Rizal Bonifacio, Washington. May legacy sila na iwanan. Kahit yung yung mga worldly music eh. Michael Jackson, may legacy yan. Mga Beatles. Pero kung may revelation, ang legacy ng demonyo yun. Pero sineselebrate sila ng buong mundo, di ba? Dahil nagbigay ng libang sa kanilang laman eh. Kahit yung mensahe mali. No? O kapos. Rizal Bonifacio, Washington. May legacy sila na iwanan. Kahit yung yung mga worldly music eh. Michael Jackson, may legacy yan. Mga Beatles. Pero kung may revelation, ang legacy ng demonyo yun. Pero sineselebrate sila ng buong mundo, di ba? Dahil nagbigay ng libang sa kanilang laman eh. Kahit yung mensahe mali. No? O kapos. 1 Corinthians chapter 3 verse 12. 11 daw start eh. Pero yung Mark 9:45 na binasa ni Bar Jerry, yung sakripisyo mo raw susunugin. Ay, ito magandang type, no? Yung mga sakripisyo sinusunog sa altar. yan di ko napansin. Konektado. Oh. Lahat ng sakripisyo sinusunog. Mark 9:45. So iba yung 49 lahat susunugin. Pero yung Mark 9:45, lahat ng sakripisyo susunugin. Konektado niya yung 1 Corinthians 3:12, 3:11. Pero dagdagan niyo yung sakripisyo sa altar. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Yung foundation, legacy yan, di ba? Sumunod kayo sa legacy ni Jesus Christ. Kaya kailangan progressive tayo, kadugtong tayo. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Ayan, binanggit na. Hay, stubble, gold, silver. O dinagdag ko na, semento, kahoy. May wood din pala binanggit si Paul. Ano ibig sabihin dyan? Pag sinunog yan, papasa ba yan?
refiner's fire ka ba? Or pag sinunog yan, wala. Ubos. Dayami, ubos. Kahoy. Hindi agad maubos. Yan daw yung pananampalataya natin. Itetest yung lahat ng binanggit ng mga ang kagandahan ng gold habang nasusunog siya dumadaang sa apoy yung refiners nare-refine siya ng husto mas lalabas yung pagkaginto niya pag dumaan ng ilang beses sa apoy. Sabi nga ni Brother Branham 7 times from gold ore papunta sa pinale. So ganun din pala sa atin. Kahit tayo pala ay ginto, dadaan tayo sa ganun. So yung binabanggit niya kanina, kung i-connecta natin doon sa binabanggit niyang found legacy, talagang dadaan yung mga anak sa training na medyo mahigpit, na talagang paigting. At hindi lang isang beses. Kumaga tuloy-tuloy until such time na dumating na lumabas na yung pagka-gold niya. Ano ba yung tinatanim nyo sa anak nyo? Hanap buhay lang? Laro-laro lang? O ang tinatanim nyo sa anak nyo, kilala ang Diyos? Berean. Di ba? Tinatanim nyo sa anak nyo, paano magpamilya, mag-PTA, paano mag-LCM, paano mag-progressive ministry. So, susubukan ng Diyos pagdating ng panahon. Magagamit ba yung training mo para sa millennium o puro ka lang laro-laro? Parang ignorante ka lang sa mundong ito sa Diyos, tungkol sa Diyos. Marunong ka lang tungkol sa hanap buhay. Pagkatapos niyan, libang-libang na. Yun ang tanungin nyo. Kausapin nyo yung mga anak nyo na mayroong mga anak dyan na worldly na walang kumakausap kasi. Kailangan ng usap nyo may asin na nakakakonsensya. So yan ang legacy. Susunugin ng Diyos. Papasabayan o hindi, o mawawala lang. Yung ginawa mo parang panglupa lang, wala lang. Sino po yung fourth person? Tipo rin ba yun dun sa kay Meshach na itinapon? Yung kasama na din yung tatlo sa posta hurno, di ba? Oo. So doon, at matunayan yung kanilang pananampalataya sa Diyos ay pure, kaya hindi sila nasunog. Tama. So, kailangan subukan tayo. Kung si Jesus Christ yung fourth man in the fire, of course, type lang ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, wala pa nun. Type lang ni Jesus Christ. Ay, ibig sabihin, ililigtas tayo ng Diyos at si Jesus Christ yung maghahatid sa atin sa perfection. Yung tumulong ba kay Meshach, Shadrach, at Abednego during dun sa hurno? Angel of fire ba yun o Jesus Christ? Tipo ni Jesus Christ, tipo lang, tipot larawan. Hebrews chapter 1 verse 7. And of the angels he sat who maketh his angels spirits and his ministers and flame of fire. Itong binanggit mong angel of fire yan. So, lahat pala ng Kristiyano dapat ministro. At bilang ministro, ikay ministro ng apoy. Alam niyo ba si Lucifer dati ministro ng apoy? Sa paliwanag ng Muslim, sila ay gawa sa apoy. Pero hindi lang si Lucifer yan or si yung naging Satan. No? Lahat ng lingkod niya gawa sa apoy. Yung serap, apoy yan. So, lahat ng anak ng Diyos, yung buhay, matured, aktibo. Apoy. Anong apoy? Fiery preacher. Mainit, zealous. Umaapoy sila Hello. sa paninindigan. Hello.
Nag-aapoy sila sa paglilingkod, sa pagmemensahe. Meron sa atin, tinatamad, ayaw magbuklat. Pakita mo sa Diyos na magandang legacy ang iiwanan mo sa pamilya. Hindi puro katamaran, walang pakialam. Sa niya, doon sa mga nasunog na mga na mga bahay, may hindi nasunog na isang bahay na ang sabi nila bahay ng Kristiyano 'yon. Ibig sabihin pala Kristiyano, Kristiyano ha, ililigtas ka ng Diyos. Basta Kristiyano ka lang. Yan ang magandang halimbawa. Nangyari yan sa tunay na buhay, pinapakita lang halimbawa. It doesn't mean always mean hindi masusunog ang bahay mo, literal sa mundo. Doesn't mean hindi ka masasakuna. Okay? Ang sinasabing halimbawa, ang tinatype niyang halimbawa sa afterlife. Yung binabasa natin talata. Pagdating sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, pasado ka na. Hindi ka na mahahagis. Kristiyano ka lang, wala gagawin, ililigtas ka na. Hindi, kaya nga ipapaliwanag ko, Brother Fernand. Siyempre, iba yung Kristiyano na iba at iba yung Kristiyano pagka-Kristiyano natin, di ba? Pero halimbawa lang yun na hindi ka tatablan ng apoy kasi pasado ka sa Diyos. As if naman po siya lang nag-iisang Kristiyano dun sa sobrang dami naman po na nasunugan na bahay. Hindi lang naman siguro siya yung Kristiyano. Example. Kaya tanong ni Brother Fernand, sinagot ko example. Sinadya ng Diyos mayroong hindi masunog para may pakita na ang Diyos ay kumikilala sa paglilingkod. Kunwari, kayo, nagtanong kayo, kikilalanin ng Diyos yan. Yung iba ayaw magsalita. Oh. Malulugi sila. Bakit? Yung mga anak nila parang napapabayaan. So kunwari, nagsikap, meron tatay dyan, kaya naman niya magsalita, nahihiya lang magsalita. So, kikilalanin ng Diyos yan. Yung sumusunod sa hiya, medyo natatalo ng kaaway. Ang sanlibutan ito, may pandaraya eh. Pero itong garansya ng Diyos, lahat susunugin. Literally, spiritually. Kaya nga may lake of fire, may impyerno pa eh. Itong lupa na to may literal na apoy. At sinabi sa 2 Peter chapter 3, nakareserba sa apoy. Yung sakripisyo sa altar. Pwedeng pasado ka pala sa Diyos, sa tingin ng Diyos, pero sa tingin ng tao hindi ka pasado. Merong ganun, di ba? Tama. Yan ang sinasabi ko. Kasi mali yung maintindihan ng iba pag Kristiyano ka, hindi ka susunugin eh. Pwede ka rin mamatay sa lupang to. Pwede ka rin maaksidente. Si Barbanam, kung yan ay tunay na Kristiyano, bakit siya na-aksidente? Ibig sabihin, bulaan siya. O kaya nalihis siya. Hindi tayo pwede gumawa ng doktrina na pwede yung nagsabi nabasa ni Bar Fernand, pwedeng ganun ang isip na iba eh. May prosperity gospel ngayon eh. Ano yung prosperity gospel? Ang prosperity gospel, pag sa Diyos ka, walang masamang mangyari sa'yo. Di ba? Oh, ayusin natin ang tamang type. Ang tamang type, yung hindi nasunog na bahay, halimbawa yan, yung hunuhan ng apoy na hindi namatay yung 3 Hebrew children. Ano yan? Afterlife yan. Afterlife. Itong lupa na ito, pwede ka iligtas, pwedeng hindi. Pero hindi mo pwede gawing absolute. Parang supernatural. Kailangan laging ang prophecy ni Barba na may eksakto. Francis. Hindi kinakailangan laging eksakto sa lupang ito. Ang eksakto, yung progressive revelation na afterlife yan, makalangit yan, pang-eternal yan. Yan yung works mo ay susunugin at hindi mawawala. Parang dayami, parang kahoy. Sodom and Gomorrah, sakripisyo sa altar. Okay. So, lahat dadaan sa apoy. Pentecost na apoy. Yung dila ng apoy. Yan pala ang revelation. Bakit may sinusunog na sakripisyo? O, hindi abot ng Hudyo, hindi abot ng Muslim. Pero nagsasakripisyo rin sila. Para saan ang sakripisyo? Yan ang dahilan. Bakit may apoy na sa handog na susunugin? Di ba? May bakal tayo ngayon, di ba?
Bago siya naging bakal, mukha siyang bato. Ang tawag dyan, iron ore. Tinunaw muna nila yung iron ore. Sineperate yung impurities. Ganyan sila. Kaya pag sinabi ng Bible, silver, gold, no? Bago mo nakuha ang silver, kailangan mo tunawin yung iron ore. Sunugin yung iron ore. Bago mo nakuha yung silver, bago mo nakuha yung gold. Para makuha mo yung ginagamit natin bakal, kailangan sunugin. Kahit ngayon nga plastic eh, ang tawag niya fraction. Fraction. Sabi ni Brother Branham, 7 times daw dadaan sa pag-apoy. Yung ginto, bago lumabas yung pure niya. Maraming process yun. Maraming process. Tayo maraming dadaanan. Kaya wag natin, sabi nga sa 1 Peter 4, let none of you suffer as an evildoer, but let every one of you suffer as a Christian. So yung pamalo, kunwari pinalo ng magulang yung anak, para sa training offensive training yan yung type ng handog na susunugin. So lahat ng hirap na naranasan mo dito sa lupa, hindi ka man literal na sunugan ng apoy, no? Yan ay type na ikaw ay sinusunog. Kasi tinuturuan ka maging humble. Tinuturuan ka magpakumbaba. Hindi ka sobrang yaman. Di ba? Nakakaraos ka lang sa araw-araw. Pero pag tayo sa paglilingkod, nakakaraos ka lang. Tinitingnan ng Diyos yung tiyaga mo. I-connecta natin sa yung stature of a perfect man, di ba? Temperance, long-suffering, kindness, patience. Minsan galit ka na nasusunog ka na sa galit, pero tinimpi mo. Yan ay sakripisyo mo. Na-offend ka. Pero hindi mo sinunod yung laman mo. Ayoko na pumunta dun sa pamilya Paduro Pabasa report kasi ininsulto ko na wala kaming ginagawa. So, huwag ka sumunod sa laman mo. Daya ng kaaway yan eh. Huwag ka na pumunta. Ininsulto ka. Wala tuloy pabasa dun sa bahay na yan. Hindi naman makatagal yung iba. Pero tumigil ka. Ibig sa tulungan, walang tulungan. Kanya-kanya. Huwag natin pakinggan yung pride natin. Pag dumadaan tayo sa pagsubok, bakit may ganyang kapatiran? Sinadya ng Diyos yan. Pinaintulutan ng Diyos yan. Ginamit ng Diyos si Nebuchadnezzar. Ginamit ng Diyos si Cyrus. Ginamit ng Diyos si Alexander the Great. Si Antiochus, ginamit ng Diyos. Yung mga Caesars, yung mga Roman Caesars, ginamit ng Diyos. Si Nero. Literal na sinunog ni Nero yung mga Kristiyanong buhay. Kunwari, nilagyan sila ng langis, tapos sinindihan sila. Buhay pa sila, sinindihan sila. Tipin mo yung sakripisyon. Tapos tayo konting unmute lang, di pa magawa. So, isipin nyo yan. So, mag-evangelize tayo. Kayong nakakaintindi, mag-evangelize kayo. Tignan nyo yung mga kapatiran na nahihiya mag-unmute, sumagot. Di ba? Magtanong. Evangelize nyo sila, hindi ganyan kahirap. Umakbang ka kapatid, aalalayan kita. Makatawid tayo sa apoy. Makatawid ka sa apoy. Kasi lahat dadaan sa apoy eh. O sa sobrang baby, unmute lang, nahihiya. Spirito ng kaawayan. Lampasan nyo kasi lahat aapoyan. Ngayon, make sure mo, kunwari yung bahay mo, fireproof na ba yung bahay mo? Parang ganyan. Yung bahay ng iba, hindi fireproof. Dayami, sunog. Kahoy, sunog. O ikaw, sementado. Pero semento, nasusunog pa rin. So, ibig sabihin, kailangan pumasa kayo. Ano yung iiwanan nyo sa pamilya nyo? Kayamanan, karunungan, magandang trabaho, pasado, graduate, yan lang iiwanan mo. Masusunod yan, mawawala yan. Ano yung pinakamahalagang iiwanan mo sa anak mo? Relasyon sa Diyos. Kausap niya yung Diyos, kaklose niya yung Diyos, pinapakinggan niya yung Diyos sa pagiging pagkabereyan. Yan ang pinakamagandang legacy iwanan mo sa pamilya mo. Disiplina.
Alam na nga nila yung tama at mali, pero walang disiplina kasi nasanay na sa worldly. Pero nung bata pa, masunurin pa sila, ina-assert mo na sila, no, not necessarily bata lang, no? Kahit matanda na, pwede mo ituloy. Naiwanan mo yung disiplina, nang wala ka na, matanda ka na, mahina ka na, tinutuloy ng anak mo. So ito, hinahanga ko sa ibang end time, kahit Nicolaita sila. May mga anak sila na nagpatuloy maging pastor o nagpipreach. Nakikita nyo ba yan? Hindi. Nakikita nyo ba yung may anak sila nagpipreach? Nagme-mensahe? Of course, pulpito lang alam nila, no? Pero dapat tumagos tayo one-on-one. Marami sa anak ni Frank Otogono naging pastor. Pero hindi lang anak ni namatay na si Pesito, Mon Pesito. Sino pa? Marami pa iba. So, ilan sa anak natin yung magke-carry over ng ating legacy? Di ba? It doesn't matter kung babae o lalaki, hindi, babae ka, bawal, hindi. Kahit lahat ng anak, carry over. Ma-carry over ba yung legacy? Marjorie, pag nawala ka ba ngayon, magpapatuloy ba sila? Si Baltasar. Tanong ko nga sa kanila eh. Kaya nga, habang buhay ka, assert authority, yung pamalo mo muna yung apoy nila, di ba? Isa-sacrifice, susunugin si Isaac. Yung pamalo sa bata, type yan ng handog na susunugin. Yung anak natin handog sa Diyos. Handog na susunugin. Hindi lulutuin katulad ni Isaac. Kundi yung pamalo, yung utos, yung training. So, yung training, sinusunog mo na yung ano nila, yung mga kahinaan sa laman dahil natitrain. Ngayon, malaki na sila. Matanda ka na. Itutuloy nila sa anak nila. Sa harapan ng Diyos, hindi na mawawala yan. Ano yung yumaman ka, magandang bahay. Kahit nga, ikaw nga si Rizal eh. Ikaw nga yung presidente ng bansa eh. Marami kang napakain na mahihirap eh. Naiahon sa mahihirap eh. Akala ng iba, ay sa langit, yan yung yan yung legacy ko. Hindi. Kung kikilala, yung legacy niya, panlupa lang. Ang legacy, nahanap ng Diyos. Yung yung progressive revelation mo. Hindi ko sinasabing sa mata ng Diyos, hindi niya kinikilala yung mga gawa sa lupa. Pero, panglupa yun eh. Gumawa ka ng kabutihan sa lupa. Panglupa yun. Depende. Mga freedom fighters, yung mga, hindi lang SNS, yung mga zealots. Yan ang pinaglaban nila, yung Herodians. Ang legacy nila, katiwasayan, bansa, ganyan. Hanggang doon lang. Inaabot na Hudyo, kaya hindi pa sila reconciled. Anong legacy ang iiwanan mo? Dun sa nag-crash landing na aeroplano, may Christian, pero kasamang namatay. Paano yun? Hindi, dalawa. Kung siya ay hindi namatay, yan ang halimbawa ng protection. Yung halimbawa ni Bar Fernan. Kung yan ay namatay, yan yung sinasabi ko, hindi garantiya Kristiyano ka, hindi ka mamamatay. Ang garantiya na to, afterlife to. Medyo nasabi ko na yung gusto ko sabihin na progressive, which is, ano yung iiwanan mo sa anak mo? Ano yung iiwanan mo sa church? Anong legacy ang iiwanan mo sa kawan? Di ba? Ang legacy ba iiwanan mo ay Nicoluk? Sayaw-sayaw, kisi-kisi lang. Hindi naman masama yun eh. Pero ano pa? Maraming binibigay ng Diyos. Pag hindi mo tinanim yung Berean na legacy, hindi sila nakakasagap ng mensahe mula sa Diyos. Wala silang personal relationship. Umaasa sila sa ministro, sa ibang tao, na isa, dalawa. Kasi, ang Berean, umaasa rin sa tao, pero lahat. Hindi sila takot makinig kahit sa bulaan.
kaya nila magsala, di ba? Oh. Ano yung legacy mo sa LCM? Ang legacy ba sa LCM ay bata pa, may abrahanda na? Oh, yung mag-asawa naghabol, or ang legacy, wala. Matanda na tayo, okay na yan. Wala nang gagawin. Ay mga anak, bawal paluin. Kaya bahala sila kahit magkamali sila sa LCM. Di ba? O anong legacy? Itong legacy na nakasanayan natin, hybrid to ng ano eh, nung kumalaban sa akin, tapos yung sanlibutan. Kasi yung kahit minimum ng ano na ibang denominasyon, hindi natin masyado nakuha eh. Ang legacy parang pamana rin, no? Inheritance. Pamana. Oo. Kaya yung 1 Corinthians 3:12, susunugin yan eh. Yung Mark 9:45, susunugin yung sakripisyo mo eh. Yung iron ore, yung gold ore, copper ore, kung ano man ore, yan ay bato ang nakahalo sa metal. Kailangan sunugin yung bato, mahiwalay yung mga bato para lumabas yung bakal na puro iron para maging steel. Para maging steel, may halo ka pang carbon. Tingnan mo yung estatwa ni panaginip ni Nebuchadnezzar. Alam mo ba yung ginto, kailangan mahurno sa apoy? Yung silver. Lahat yan hinurno sa apoy. Gold, silver, brass, iron. Yung paa, may ore. Iron mixed with clay. Hindi pa siya nasunog. Hindi siya pasado. So nagamit ng Diyos. Medyo nagsisisi pa yung si Nebuchadnezzar. No? Yung mga hari ng Persia. May nagamit ng Diyos. So, yung paa, iron ore yun. Walang nakapansin, di ba? Iron mixed with clay. Hindi ka luto, hindi ka pasado. Na may bato bumagsak sa langit, tinamaan yung paa. Bumagsak yung buong estatwa. Image ni Daniel ni Nebuchadnezzar. May gold, may silver, may bronze. Yung tinamaan ng bato sa langit, iron ore yun. Iron ore kasi, sabi diyan, iron mixed with clay. Yung paa niya, hindi yung legs ha, yung paa, iron mixed with clay. Hindi siya luto. Hindi siya kasing luto nung ulo, bisig, katawan, tita, binti. Iron ore yan. Yung feet is iron mixed with clay. Hindi siya lutong-luto. Kaya mahalaga, what is your foundation? Yung foundation mo ba pasado sa apoy? Traditional ba yung foundation mo o progressive? Di ba sabi ng Bible, ang kasalanan ng magulang ay hindi ibibilang sa anak, ni ang kasalanan ng anak ay hindi ibibilang sa magulang. Anong aspeto ng kasalanan ba yan? Yan ba yung sa physical o yung may kinalaman sa spiritual? So, individual na pagkabereyan yan. Individual na pagtanggap. Na nagagamit yung talatang yan na misuse para mawala yung ibang katotohanan. Ano yung ibang katotohanan? Pwede ka mag-iwan ng legacy sa iyong anak. Hindi lang anak. Kasi sandali. Ang una kong tanong, ang una kong tanong, saan ba nakabilang yan? Sa spiritual na kasalanan o sa physical? Pareho yan, pareho. Kaya nga pinag-usapan ko, yan ay individual na kaligtasan. So, yung kasalanan ng magulang, hindi bibilang sa anak. Yung kasalanan ng anak, hindi bibilang sa magulang. Individual kaligtasan yan. Sabi ko nga, nami-misuse yung talata para walang gagawin ng magulang. Pero mali. May ibang talata na may kailangan gawin ng magulang. Kahit na yung anak niya hindi tumanggap sa Diyos, kasi individual ang kaligtasan, di ba? At least pag trinain mo, may pagpapala pa rin siya sa Diyos. May awa ang Diyos sa kanya. Kasi parang Kahit susog hindi siya yung workout magdusa sa your lake of salvation. fire. Philippians.
Kaya nga, merong workout na individual na kaligtasan. Pero it does not mean yung magulang walang responsibilidad sa training. Kahit nga hindi tumanggap yung anak sa Diyos, kailangan mo sikapin kumpletuhin ng training. So, yan ay isang katotohanan na individual ang kaligtasan. Work out your own salvation. Ngayon, dito sa progressive revelation natin, ang magulang may responsibilidad. Ang bawat believer may responsibilidad sa church. Mag-minister sa isa't isa. Yung naakay mo, legacy yan. Halimbawa, si Jerry, legacy ni George yan. Akay ni George yan eh. Yung anak ni Jerry, legacy ni Jerry yan. Kung merong tagumpay o kabiguan, legacy rin yan. Para yung legacy yan. O, sino yung naakay ni Jerry? Si Louie. O, sino pa? Yung Mangero o yung San Pablo. Bawat isa sa inyo may legacy kayo. Ano ba yung iiwanan nyo sa anak nyo? Ano ba yung iiwanan nyo sa kapatiran? Diba? Pinalaki nyo ba ang pamilya nyo para lang maging ignorante sa salita? Dahil na may ibang spirito, may ibang aral yung ibang against sa akin na huwag sumunod sa hukom. Anong legacy iwan nyo sa anak nyo? Pag kayo ba nawala, ipagpapatuloy ba nila o lalo silang makakalimot? Gusto ko ikwento si Baltasar. Pastor Baltasar, pinakilala sa akin ni Ben Ray. Nadadala ko siya sa Manalite mag-share. Nakarating din ng Carolina si Baltasar. Ngayon, nung namatay si Baltasar, minsan umaten yung pamilya niya sa Manalite. Yung nga lang, siguro walang follow-up o may iba na ministro sa church nila na naghikayat. Hindi na sila umaten ulit. Pero bakit sila umaten kahit isang beses o dalawang beses? Kasi yan yung kaunting naalala nila sa tatay nila. Diba? So, legacy yan, kahit sandali lang. Lahat tayo Taga may Marikina legacy. yung Brother Francis, Ipabasa diba? nito. Oo, Marikina. So, lahat tayo may legacy. Yun ang hikayat na magsarado sa akin. May legacy rin. Legacy nyo, huwag kayo makikinig dyan. So, diskriminasyon ang legacy. Ang legacy nyo, makinig kayo dyan. Ang legacy natin, respeto sa iba't. Yung babato posisyon, legacy rin yan. Nasasanay na may bonding, may sharing. Kasi ang bonding ng mag-asawa ngayon, kain sa labas. Magagandang lugar. Para pinakita ng mga disipulo yung templo kay Kristo. Ang ganda, ang ganda. Sabi ni Kristo, hindi, masisira lahat yan. Babagsak ba? Yan. Walang batong tutuntok sa ibabaw ng bato. Anong legacy ang iiwan mo? Si Herod, gusto niya legacy yung templo eh. Sinira ng Diyos. Kasi hindi siya karapat-dapat. Pakitang tao lang yan eh. Although, nirespeto rin ni Kristo, di ba? Ginagamit din. Sabi niya, hindi tutuntong ang isang bato sa ibabaw ng isang bato. Yung legacy ni Herod nawala. 'Di ba ang church ay ang head cornerstone si Kristo, 'di ba? Ang iglesia ay binubuo sa pamamagitan ng mga 12 apostol. Dapat manganak din siya kagaya din ng mga apostol. Pero bakit Brother Francis minority lang yung parang pinanganak na totoong spiritual? Marami naman nakikinig. Ibig sabihin nga, sinasala, sinusunog. Yung hindi, di ba, pinipurify tayo ng apoy, di ba? Yung mga maraming nakikinig, iba yung habol nila. Ang habol nila, milagro, pagkain, maging hari si Kristo. Pero ang core message ay magpakumbaba, magpatrain, magpahurno ka sa apoy, magpalinis ka. Yung iba ayaw magpalinis, kaya hindi sila kasama doon. Kaya sa marami, may konting urong na lumalabas. Yan yung type dito, kunwari. Yung iba ayaw na talaga magtanong, no? Habang buhay, maiiwanan sila.
So, sino yung kinuha sa rapture? Yung nalinis ng apoy. Yung purified. Purified in fire. Gold tried in fire. No? The trial of your faith is like gold tried in fire. The trial of your faith. So dito sa lupa, maraming nakikinig, pero kukonti lang yung nananampalataya. Maraming nananampalataya, pero kukonti lang yung Berean. Karamihan, Nicolaita, lukewarm. Ang gusto nilang pananampalataya, convenience eh. Ang tunay na pananampalataya, hindi mo habol convenience. Ang habol mo, maging kaaya-aya sa Diyos. At yung pagiging kaaya-aya sa Diyos, hindi kasing convenient nung ibang tao. Minsan naiingit tayo sa ibang tao, ba't sila ganyan? So, ang tunay na paglingkod sa Diyos, hindi siya kaaya-aya sa laman. Eh, ang purpose ng Diyos, yung laman natin na may serpente, malinis. Luminis yung apoy na, yung laman natin. Di ba? Luminis tayo. So, yan, lilitson din sila ng buhay, kaso hindi sila nalitson, no? Kasi na may lilitson. Yung hindi handa. Lilitson, kahit akala mo, ay hindi na mapapasok sa ganyan kasi ayoko maging aktibo sa hukom. Pero lahat ng tao papasok eh. Sabi ni Kristo yan eh. Hindi ka makakatakas. Kung delay mo yung yung paghuhukom mo, every one must stand before the judgment seat of Christ. Hukuman ka pa rin. Pero, siyempre, mas matindi, kagalitan na ng Diyos. So, in flaming fire, taking vengeance on them. 2 Thessalonians 1:8. Kasi di ba sa panahon natin ngayon, by free will eh. Kaya konti lang yung sumunod eh. Pero bakit pagdating sa millennium, Brother Rep, iba ang patakaran, kamay na bakal. Ibig sabihin, iba ngayon sa iba sa millennium kasi parang pinapatupad yung parang walang kalayaan eh, kundi batas na bakal eh. Ito ang revelation, Brother Jose. Magandang tanong yan. Na misunderstood na misuse natin yung salitang free will. Oh. Dahil sa free will, ayaw na natin mag-train sa anak natin. Alam mo ba, sa bayan natin, sa komunidad natin, sa mga tao, hindi nila, kailangan sila sumunod sa patakaran eh. Wala silang free will hindi, ayoko sumunod sa batas trapiko. Hindi, ayoko sumunod sa trabaho. Wala kang free will. Kung inutos ng boss mo yan, susunod ka eh. Kung inutos ng teacher yan, susunod ka eh, di ba? Tanungin mo kay Esther Betcha, di ba pag sinabi ng teacher, susundin natin? Hindi pwedeng, ayaw ng puso ko, hindi pwede. Hindi, susunod ka. Kasi babagsak kang anak mo, di ba? Ibig sabihin, hindi lahat ng pagkakataon may free will. Ang pinag-uusapan nating free will, yung pagtanggap mo sa Diyos sa kaligtasan. Pero habang nasa lupa ka, may mga bagay, maraming bagay, wala kang free will. Ang free will mo, limitado. Malaya ka mamili ng flavor ng ice cream mo. Di ba? Malaya ka mamili anong klaseng trabaho mo. Anong kurso mo. Malaya ka tumanggap sa Diyos o hindi. Pero, pag hindi mo tinanggap ang Diyos, anak ka ng Kristiyano, wala kang free will na hindi sumunod. Wala kang free will hindi sumunod. Kasi ang anak ng Hudyo, ng Israel dati, anong ginagawa pag hindi sumunod sa magulang? Binabato po. Ito mamatay. Huwag kayo relax kasi pinakita ng Diyos, kung mahal niyo yung anak niyo, hindi niyo pababayan, hindi niyo i-spoil yung anak niyo. Eh, ang anak din natin, natututo rin magrespeto sa batas, magrespeto sa school, etc. Magrespeto sa batas trapiko, kahit sa sasakyan. Pila ka, bawal ka sumingit, pila ka. Hindi, ang free will ko, gusto ko sumingit. Hindi, gusto padampot kita sa security guard. Ibig sabihin,
Walang free will sa lahat, maraming bagay. Nirerespeto ng anak natin yan, na worldly. O itanim natin. Wala kang free will tumanggi sa amin bilang magulang. Hindi ka pa graduate, no? Wala ka muna free will. Pero may free will ka kung reject mo ang Diyos. Kaya mayroon hiwalay yung admonition natin sa nurture. Ang admonition, sharing. Hindi mo pinipilit maniwala. Pero ang nurture, whether naniniwala siya sa Diyos o hindi, sumunod siya. May halo. Kasi, pag hinalo mo, ayan na. Hindi mo na sila na-train. Magkaiba ang pagsunod at saka yung nagkasala. Yung binato yung nagkasala, di ba? Hindi, ang issue rito, malaya ka maniwala sa Diyos o hindi. Iba yan sa sumunod ka sa iyong magulang. Whether naniniwala ka o hindi. Magkaiba yung dalawang yan. Sana maintindihan nyo kasi pag hinalo mo yan, malaya ka na anak. Bata ka pa, malaya ka na mag-worldly. Yan ang mali. Ibig sabihin, pag hindi sumunod, babatuhin na agad. Noon. Pinapakita ng Diyos noon, na maghigpit tayo ngayon. Magulang pa ang unang babato, hindi ibang tao. Oo. So, kunin mo yung mensahe ng Bible. Wag natin ignore. Wag natin gayahin ng sanlibutan. Ay, sabi ng Espiritu ng sanlibutan, bigyan laya ko kayo. At yan din ang aral ng Diyos. Daya, mali yan. Okay? Walang laya muna. Ang verse na ang hindi sumunod ay babatuhin. Pagkailam ko, yung sinabi ni Kristo, yung nagkasala, sino ang hindi nagkasala sa inyo ay babatuhin. Siya yung unang bumato. Iba nga ang topic yan eh. Itong individual na kaligtasan yan eh. Yan yung individual na huhusga sa kapatiran yung tinutukoy mo eh. Yung paghuhusga sa kapatiran, no, may related na sa hukom natin yan. Paano yung tamang approach? Joshua at Caleb, nung sila lang naligtas, wala ba silang pamilya? Meron. So, bakit sila lang dalawa? Hindi sila lang dalawa. Ibig sabihin, sila lang dalawa yung masunurin sa instruction. Yung iba, matigas ang ulo, kaya hindi nakapasok sa promised land. Pati nga si Moses, hindi nakapasok eh. Pero si Moses, hindi man laging mali. Sumusunod din si Moses sa Diyos. Pero nagkamali lang siya na ilang beses. Pinarusahan na hindi makapasok. No? So, ibig sabihin, magsikap tayo, magpa-apoy tayo, magpahukom tayo, kahit hindi gusto ng laman mo, tiisin mo na ina-assert mo yung anak mo, pinipitik mo yung anak mo. Wag mo sundin yung laman mo. Ay, nakakaawa, pitikin sila. Ay, natatakot ako sa kanila. Kasi malalaki na sila. Oh, mali yun, di ba? Hindi ka naman nila bubugbugin eh. So, sundin natin laman natin. Hindi ang sanay ang laman ko, pero titiisin ko. Papatulong din ako sa iba. Eric, pwede mo ko tabihan para magawa ko. Watcher, JP David. O Jim, maging watcher ka. Tulungan mo lang ako para malumakas ang loob ko. Para mapitik ko na yung tenga ni ano. Kaya, napipiti ko, nalilimutan ko. Madalas ko malimutan. Tulong ko, paalala mo sa akin, Jim, paalala mo sa akin, JP David. Record nyo ko. Yan. So, yun ang pasok ka na hunuhan ng apoy. Okay? Shadrach, Meshach, Abednego, pasok ka doon. Pakita mo sa Diyos, sincero ka. Kahit mahirap-hirap muna sa umpisa, malilit na bagay lang. So yun, yan ang natin, no? Sakripisyo natin. Yung dun po sa sa letter B, sa trial of faith. Sa panahon po ba natin yan, yung trial of faith is yung pagsunod sa mensahe at paggawa ng mga assignment? Oo, tama. Yung trial of our faith, kunwari assignment, tinatamad ka, hindi ka papasa sa school eh. Di ba? Kahit sa trabaho, hindi ka kikita eh. Kahit yung sinaing mo, masusunog eh. O bahaw or naman yan. Ibig sabihin, sikapin mo, matupad mo ng maayos. Nakasulat sa Bible yan. Hindi naman nakasulat sa Bible assignment. Hindi, ito yung training mo eh. Discipleship to eh. Para pumasa ka eh. So, kasama sa trial of your faith, kung paano pinipilit mo managumpay sa schools at sa ibang bagay, sa ibang larangan ng buhay,
Managumpay ka dito sa spiritual na larangan. Ikumpleto mo, wag mo ikulang-kulang. Subukan mo ikulang-kulang yung school, trabaho, at pagluluto. Di ba? Kumpletuhin mo, sikapin mong makumpleto. Pakita mo sa Diyos, sinisikap mo makumpleto. So kasama sa trial of your faith. Tingnan, yung iba, binabalatan ng buhay, sinusunog ng buhay. Tayo, ang pagsubok lang natin, yung katamaran na laman natin. Sasaga, yan, nagagawa na natin sa sanlibutan. Gawin din natin sa Panginoon. Nagseselos ang Diyos. Bakit? Pag ibang bagay, ang sipag-sipag nyo, nananagumpay kayo. Pag dating sakit, tinatamad kayo. Di ba? Nagseselos ang Diyos. Nagiging Diyos-Diyosan kasi. Ay, sa Diyos naman to eh. Sa hukom naman to eh. Pwedeng hindi mo kumpletuhin. Bawasan mo yung materyales. Kupitin natin yung materyales. O sa trabaho, huwag tayo magtrabaho ng 8 hours. Matulog tayo ng 2 hours. Hindi lang natin sabihin sa may-ari. Pag nanakaw yan eh. Yan ang pagnanakaw din sa Diyos, no? Not necessarily pera, tithes. Ano po ba yung meaning dun sa sa in letter C? Ano po ba yung meaning po ng Berean accountable present truth? Berean accountable present truth. Tingnan niyo yung letter C, afterlife, di ba? Ang titignan ng Diyos, ano ba yung ginawa mo sa salita niya? Kunwari, pinahayag to sa'yo. Tapos nadahilan mo. Sa ibang churches, hindi naman ganyan eh. Hindi na yung ibang churches ang hinahatol ko sa'yo. Kung ano yung binigay ko sa'yo, yan ang ihahatol ko sa'yo. Pinakinggan mo ba, inignore mo? Ibig sabihin, so, bilang Berean, accountable ka sa present truth na pinahayag ng Diyos. At yan yung pagsubok ng apoy kung pasado ka ba o hindi sa afterlife. It is appointed unto man once to die, and after that judgment. Pag namatay ka, hatulang ka. Sa buhay na to ba, ginawa mo ba yung kung ano yung pinahayag niya sa lugar mo, sa oras sa panahon mo, pinakinggan mo ba? O dadahilan mo, wala na sa ibang church, wala naman ganyan eh. Hindi man kailangan maghukum-hukum pa eh. Di ba? Hindi mo pwede sagutin sa Diyos yan. Hindi. Sagutin mo yung pinahayag sa'yo. Ano yung pinahayag sa panahon mo? May pinahayag ang Diyos sa atin, anong gagawin sa pamilya natin? Ini-ignore mo ba? Kaya pahayag na to kasi may nangyari na sa pamilya natin. Pinapakita mo ba sa Diyos na mahal mo siya? Nagtatanong ka ba, sinisikap mo ba? O ini-ignore mo lang, gusto lang maglimot-limot, liwaliw. So, yan yung topic na ang pinaghirapan ba natin sa lupang ito ay pasado kahit sa afterlife? Pag namatay na tayo, ano yung ihaharap natin sa Diyos? Marami yung kayamanan? Marami yung tinulungan na pinakain na tao? O kung ano yung sinalita ng Diyos, ano yung mensahe ng Diyos sa present truth? Ano yung present truth? Yan yung message of the hour. Pinakinggan ko at tinupad mo sa buhay mo. Si Noah may tinupad sa buhay niya. Si Moses may tinupad sa buhay niya. Si Abraham meron. Si John the Baptist. Si Pablo, tayo. Ano ba yung mensahe ng Diyos sa present truth mo? Ngayon, end time na tayo. Ano ba yung mensahe ngayon? Inaral niya ba? O nabubuhay lang kayo sa nakaraan? Di ba? Pag nag-pass over ang mga Hudyo, nakaraan lang ang inaalala nila. Walang present truth, siyempre sarado. Walang future. Pinapahayag na ng Diyos yan. Nagsugo na ang Diyos ng mga mensahero eh. Inaalam mo ba yung present truth? So, may accountability tayo bilang nagsisi sa kamangmangan. Ano po yung uri ng sin? Sin of commission and sin of omission. And ano po yung isa? Commission saka omission lang yan. Yung omission, yan yung
utos na hindi mo sinunod. Tama. Yun naman commit. Yan naman yung gumawa ka ng kasalanan. Commission, ginawa mo. Yung commission, di mo ginawa. So kung kasalanan, ginawa mo, may ginawa kang mali, no? Yung kasalanan na hindi mo ginawa, may pinapagawa sa'yo, hindi mo ginawa. Ganun lang. Kung baliktarin natin, sa Ten Commandments, bawal mong gawin yan. Ang utos, omission. Meron doon sa Ten Commandments, gawin mo yan, no? Honor your father and mother, keep the Sabbath. So, yan ay may pinapagawa. So, commission. May pinapagawa. May great commission sa'yo. So, yung omission, merong wag pinapagawa sa'yo. Yung babalik rin natin, tatawagan niya ng kasalanan. Yung sin of commission, ginawa mo yung dapat di mo gawin. Yung sin of omission, di mo ginawa yung dapat mong gawin. So, sana marunong kayo mag-distinguish. Okay? New heaven and new earth, literal ba na magiging bago? Or pagkalinis gamit ang apoy at saka ayusin lahat? Or is it another dimension na mapupunta tayo doon? Pareho. Mas may dimension yung mag-glorified body. Kaya nga may iba-iba yung mga susunugin, may iba-ibang level pa eh. May ginto, may pilak, may kahoy, no? So, merong hanggang lupa lang, merong hanggang langit, merong hanggang outer space, interdimensional space. So, meron taong aabot diyan, merong hindi aabot diyan. Merong iba nasa sunugan ng impyerno. Ba unang nilikha ng Diyos yung mga animals? So yung animals ba, nadamay sila nung kinurse si Eve? Di ba may kinurse kay Eve na mahihirapan siya manganak? So yung mga animals ba is, ganun ba, nahirapan din ba sila manganak after makurse si Eve? Or una pa lang may reproduction na sila? At saka, since di ba unang nilikha yung mga animals, parang nagkuha pa ng idea ng Diyos yung reproduction sa hayop para sa reproduction ng tao. Dati na may reproduction, kaso hindi yan kasing hirap ni Eve. Kahit nga pagkatapos masumpa si Eve, di pa nga naghihirap yung animals lagi, katulad kay Eve. Mas marami ang hirap kay Eve. Kaya may mensayan sa LCM, may mensayan sa pagpapamilya, may mensayan sa abrahanda. Okay? So, yung fornication, etc. No? So, mas malala yung sa tao kaysa sa hayop. So, sa hayop, tignan mo, pag hubad, hindi naman tayo na i-immoral. Pero, pag tao hubad, na-i-immoral tayo eh. So, yung sakit na ranasan ni Eve, masigit yan sa hayop. Okay. Hindi ko dinedeny, may hirap ang hayop, pero higit yun sa tao. Okay? Yung Sodom and Gomorrah, literal ba to na nangyari na sa panahon natin or spiritual? Yung LA, literal na Sodom and Gomorrah yan. No? Sinunog talaga silang literal. Sabi ng Bible, 2 Peter chapter 3, na reserba ang mundong ito to melt with fervent heat, na reserba sa apoy, mga bayan. Yung Sodom and Gomorrah, siyempre isolated place yan. Ganun din yata tingin natin sa LA fire. Dapat matakot tayo sa LA fire. Ano ba yung nangyari sa LA fire? Wala silang pakialam sa Diyos. Nagbiro-biro pa sila na hindi namin kailangan ng Diyos. Ayun. Sinunog sila. Hindi nyo kailangan ng Diyos. Hindi kailangan sumunod sa Diyos. Nangyari dati noon yung Sodom and Gomorrah. Halimbawa, mangyari yan sa buong mundo. Yung LA parang isolated pa rin yan, di ba? Although mas malaki siguro yung lugar niya kaysa Sodom and Gomorrah. Pero, ngayon, buong mundo mangyari yan. Pinapakita lang ng Diyos mangyari yan. So, kahit scientist hindi nagde-deny, mangyari yan. Yung scientist hindi naniniwala sa Diyos yan, ha? So, lahat nga, maapo yan. O anong gagawin nyo? O ito yung mahalagang mensahe. Kahit katulad ba kayo, walang pakialam sa Diyos? Yung nasa Golden Globe Awards, walang pakialam sa Diyos? Katulad ba kayo nila? Panoorin nyo yan, no?
Panoorin nyo yung patawan ng babae. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Sino yung boboto para sa Diyos? Walang bumoto. Tapos tawa siya. Ay, napaka walang Diyos pala natin. Oh, ngayon, sabi mo, pwede sabihin, hindi naman kami ganyan Ganyan kayo pagdating na sa tanungan. Pagdating na sa gagawin. Kasi bawat Christian church na ayaw maging progressive, ganyan. Parang walang pakialam sa Diyos. Lukewarm. Or Nicolaita. Diba? O yung church natin, hindi exempted. Gaano ka sigasig ba karamihan tinutukoy ko karamihan sa atin. Kailangan magpaalalahanan na tayo. Mag-warning na tayo. So, ang gusto ko i-focus sa atin, tayo ba ay may pakialam sa salita ng Diyos? Sure ba tayo, exempted na tayo sa parusa ng Diyos? Nagpasakop na ba tayo sa apoy ng Diyos, sa hukom? Na hindi kaaya-aya ng laman pero nagsakripisyo tayo. Ano ba ang pagkakaiba nitong earthly kingdom at saka itong heavenly kingdom? At saka paano ito may apply sa mga mananampalataya? Ang tunay na mananampalataya, ang earthly kingdom ngayon ay training ground natin para sa permanent heavenly kingdom. Ang heavenly kingdom, darating din sa mundo yan. So ngayon, dapat nabubuhay tayo batay sa heavenly kingdom. Nabubuhay tayo dapat sa prinsipyo. Kaya dapat maraming tanong sa hukom, no? Dapat nagtatanong. Anong ba dapat gawin ko? Anong dapat gawin ng asawa ko, ng pamilya ko? Anong dapat namin gawin as a family? Ano ba dapat namin gawin sa church? Diba? So, anong klaseng pamumuhay? Nakasulat yun sa 2 Peter chapter 3. Nakikita nyo mangyari yan. Anong dapat natin ginagawa ngayon? Seeing then that this must come to pass. What manner of life? No? Anong klaseng pamumuhay gagawin nyo ngayon? So, ang earthly kingdom ngayon, dapat hindi dyan ang puso nyo. Karamihan nandyan lang puso natin Sabihan nyo lahat ng ibang kapatiran. So, yung mga ibang kapatiran na dapat nyo sabihan na hindi to naintindihan. No? Hindi tayo nabubuhay sa earthly kingdom. So, kung isipin nyo yung kapatiran na wala rito, sabihin nyo sa kanila, ano yung paghahanda natin? Di ba? Yung alam nyong, hindi nila iniisip yan. Wala silang ginagawa para dyan. Anong pinaghandaan nyo? So, ito, ang heavenly kingdom, hindi nakikita, pero by revelation, pwede mo makita. Yung buhay mo ngayon, dapat nasa hornuhan ng training para sa heavenly kingdom. May buhay ka rin sa lupa, pero yung buhay mo sa lupa, temporary lang. At pagsubok yung buhay sa lupa, kung susunod ka sa panuntunan ng Diyos sa heavenly kingdom. Kasi isang araw, tatanggalin ng Diyos lahat yan. Susunugin ng Diyos lahat itong gawa ng tao. No? So, isang araw, nung ng buong earth actually dito sa Armageddon. Okay. Sa temporary yung nakikita nyo lahat ng pinundar nyo dito sa lupa, lahat yan nilipas. Lahat ng pinaghirapan nyo. Ang pinakamagandang legacy maiwanan nyo, yung pagsunod sa Diyos. Yan yung earn treasure in heaven. Do not lay up treasure on earth. Lay for yourselves treasure in heaven. Anong treasure sa heaven? Yung pagsunod nyo sa Diyos kasi susulitin ng Diyos yan. Isang araw, tatayo ka sa judgment seat of Christ. Ano yung ginawa mo sa buhay dito ng ito? Anong ginawa mo sa lupa? Di ba? Maganda, tanungin nyo yung isa't isa dyan. Ano po mangyayari sa baptism of fire?
yung pag tumanggap ka ng apoy ng Espiritu Santo, magiging berean ka. Kakaroon ka ng apoy, maramdaman mo yung presensya ng Diyos. Mabibigyan ka ng revelation, yung kasamaan sa mundo, yung omission nila. Ayan, no, Pentecost. Matthew chapter 3 verse 11. He will baptize you with Holy Ghost and with fire. Okay? Anong Shirley. pagkakaiba ng vengeance of fire at God-consuming fire? Vengeance, pinaparusahan ka na dahil may utang ka, no? Yung God is a consuming fire, Psalms 104. Ang Diyos ay apoy. So it doesn't matter kung ngayon nagpa-apoy ka o later. Later, lake of fire ka. Later. Pero, ngayon kung nagpa-apoy ka, lilinisin ka. Kung ayaw mo palinis ngayon, sa lake of fire, mapupugnaw ka na lang. Of course, matagal-tagal pa. Magdudusa ka rin. Yeah? So sa lake of fire, mapupugnaw ka. Pero dito ngayon pa lang, ipapugnaw mo na yung laman mo, yung sariling diskarte mo, yung sariling pride mo, yung sariling tigas ng ulo, sariling diskarte mo. Ipapugnaw mo na sa Holy Spirit of fire. Para yung same fire, pillar of fire, God is a consuming fire, the same fire. Yan ay, God is a consuming fire. So, konektado yan. Malawak yan. General yan. Sinner or saint, lahat dadaan sa fire. So, maaga-aga pa, magpa-apoy ka na, magpalinis ka na, magpahukom ka na. Magpa-correct ka na, magpalunok ka na ng pride. Apaka mo na yung pride mo, yung sarili mong, sariling diskarte mo, your own self-righteousness, your own self-will. I-surrender mo na. Umiyak ka, lumuhod ka sa bahay. Umiyak kayo. Ginagawa ng ibang Pentecostals yan, no? Gabi-gabi pa. Gawin yan, parang katulad ng Pentecost, hinihingin nyo bumalik yung apoy. Siyempre, outdwelling yan eh. Ang indwelling, kung meron permanente yan, kusa na yan. So ngayon, habang wala, umiyak kayo, lumuhod kayo. Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Banggitin nyo yung kasalanan nyo. O, ilista nyo yung mga naalala nyong omission saka commission. What is the perfect plan of God? Mag-commit ng sin ang tao at lumabas si Kristo, or walang sin pero walang Kristo? May perfect will na hindi magkasala si Adan at Eva sa in real time. Pero beyond time, may perfect will na magkasala sila, lalabas si Kristo. Yung sinasabi nung tanong. Baliktaran yan. Okay? So, balik tayo. Hindi permissive will in real time na magkasala si Adan at Eva. So, in beyond time, permissive will na magtagumpay si Adan at Eva na hindi sila magkasala. Ang permissive will at perfect will magkabaliktad sa beyond time saka real time. So, sana maintindihan niyo yan, no? Kasi kung hindi mo makumpleto yan, mukhang unfair ang Diyos. Kaya hindi maayos yung predestination na paliwanag ng ibang churches. Hindi rin kumpleto. Kung mga nagiging one-sided sila, linear sa predestination, para moro-moro na lang lahat, di ba? Sa ibang ito, halos moro-moro na lang lahat eh. Parang palabas na lang to eh. Ano po ibig sabihin ng winter escape po sa panahon natin? Yan yung sinabi ni Kristo, let not your flight be in a winter or on a Sabbath. Matthew 24, meron din yata Luke. Ang ibig sabihin, huwag nyo na hintayin, huli na. Kasi merong takas na huli na eh, hahabol kayo. Yung gusto na makapasok sa daong ni Noah, kaso hindi na makapasok. Kasi pininid ng Diyos yung pinto. Hindi si Noah nagpinid. Yung Diyos ang nagpinid. Hindi nila mabuksan. So, yung type nito sa sinasabi ni Kristo, yung darating na si Titus, 40 years later, hindi niya sinabi 40 years later. Ha? Binili niya, darating yan. Tumakas kayo. So, tinandaan nila yan. Hanggang dumating talaga si Titus, tumakas sila, nakaligtas sila. Yan yung type niyan. Yung anak-anak. May kinalaman sa PTN kasi naituro sa anak-anak yan hanggang apo. Matagal ko nang tanong to eh.
Supernatural bang sumara yung pinto o may Theophany na bumaba para isara yung pinto? O yung pamilya rin na ang nagsara sa utos ng Diyos? Lahat yan tama, pero magbibigay ako ng dagdag na senaryo. Kung namin nagmamakaawa sa labas, sorry na nawa, papasakin niyo kami, nagsisisi na kami. Meron na awa, kunwari lang to ito ay, kung may naawa sa kanila, hindi nila mabuksan. Okay? Ngayon, supernatural o may mighty band, may glue, o pitch o ano man yan, na tumigas na, naging semento na, hindi na natin madetalye. Okay? Pero, Diyos, nakasulat sa Bible, Diyos ang nagsara eh. Parang alam ko na may nabasang ganyan eh. Diba, lahat po tayo nanalangin. So, kung lahat tayo nanalangin, sinasagot tayo ng Diyos. Dito naman sa ano naman, what about sa Holy Ghost o Holy Spirit? Paano natin malalaman kung nasa atin yung Holy Spirit, Holy Ghost? Okay, pinaliwanag ko na to dati. Sa puso mo ba, nag-decide ka na ba na magpapahukom, magpapasakop, magpapadisciple, magpapatuwid? So, it's a question sa puso pagka-berean yan eh. Meron ka na bang berean na repentance na mission mo sa buhay mo, sumunod sa Diyos? Mission sa buhay mo, alamin yung kalooban ng Diyos. Ganun lang kababaw, ganun lang kasimple. Yan ang tinatawag ko rin pagka-berean eh. Pwede mo tanungin isa-isa bawat kapatiran dito. Pag sumagot sila, oo, disciple mo, kontrata mo. Pag sumagot ka, hindi pa ako handa eh. Parang honest yan, no? Sinabi niya na hindi pa ako ready. Takutin mo na lang. Bigay mo yung mga panakot ng Diyos. Pero kung sumagot ng oo, kontrata mo. Pag hindi niya magawa o sinasadya niya hindi gawin, kala ko ba totoo? Hindi, honest lang tayo. Barkada kita, kaibigan kita. Ganyan-ganyan. So maraming magkakabarkada rito. Di ba? Pwede kahit magkakapatid. Alam niyo yung kasalanan ng isa't isa. Konsensyahin niyo sila kung mahal niyo sila. Baka mahal niyo lang, great happy birthday lang. Okay. Ang pagmamahal niyo, pasukin niyo yung reckoning, pasukin niyo yung singil, yung kontrata, yan. Kung umuo sila, kung ayaw nila, kunwari hindi pa ako nagko-commit sa Diyos, manakot ka, mag-decision ka. Yan. Sa panahon ba nila Isaac, may hukom na pagkatapos ng Sodom of Gomorrah, itong LA, yun ba ay tipo ng Sodom? Tipo ng Sodom. Kaya paalala sa atin na nagre-relax. Cute baby muna, saka na yan. Hindi. Gusto niya ba ma-LA? Fire. Gusto niya ba ma-Sodom? Kasi ibig sabihin, iwan kayo sa rapture. Di ba? Kahit nga ngayon may problema tayo habang lumalaki ang anak natin Yung hukom, panahon pa ni Lucifer, meron na yan. Panahon pa noong mga anghel, may hukom na. Tuloy-tuloy yung hukom hanggang ngayon. So, kasi akala ng tao sa hukom Ang akala ng tao sa hukom, hinusgahan ka. Hindi, ang hukom, hindi lang yan hatol, no? Kung ano yung tama at mali, yan ang hukom. Okay? Iniquity daw, nakita kay Lucifer, hindi na siya naging patas. May kinalaman na sa hukom yan. Isaiah 11 man, he will judge with equity. Yung sa millennium. Hindi po kasi napaliwanag ni Brother F yung tinanong po ni Papa Ka nung nakaraan po. Yung sinabi doon na yung mga angels po. Kasi parang unfair yun, di ba? If they would, they will open the bottomless pit. Bakit yung mga lahat sila papalabasin? Si Satan, he's one of the malalakas. So, makakalabas din siya. It's kind of like, unfair, di ba? Kasi nga, sa bottomless pit, they will come out lahat sila. Wala namang unfair dun kasi si Satan ay
pinigilan lang ng Diyos yung paggulo nila sa mundo eh. So, merong manggugulo na demonyo, merong hindi masyado. So, iba-ibang klaseng demonyo, may hangganan yung pwede nilang gawin. Pero yung sobrang lala, di ba mayroon din sa kulungan natin yung yung malalala. Meron tayong pinapaparol, meron tayong hindi pinaparol, merong habang buhay, merong ilang taon lang. Tapos merong solitary confinement. Ano sa Tagalog yan? Bartolina. Merong napaka-dangerous. Hindi lang naka-Bartolina, nakagapos pa. No? Nakatali pa yung bakal. Si Hannibal. Ibig sabihin, ganun din yung mga anghel. Nakakulong yung mamiminsala, yung mananakit, yung magpoposes. Kukunti pa lang yung pinahintulutan. Ang purpose niya is para paalalahanan ng mundo, yung mga tao na bulag-bulagan na walang anghel, mga aliens lang yan. So God is letting those angels na dayain po tayo. Oo, pinahintulutan din yung mga pastor na mag-Nicolaita sa miyembro natin eh. Miyembro na iba eh. So, may anghel din, meron din. Di ba? Pinag-aralan natin last time, may angel ng mga bawat bansa. Bakit pinabayaan ng Diyos? Hindi nila kinarsel. Kasi, kasama sa beyond time na plano ng Diyos na ma-delay rin si Gabriel para mag-fasting ng 3 linggo si Daniel, no? Pero isipin, tiyaga lang eh. So, para masulat sa Bible, maipakita sa atin. Eh, hindi tuloy natin alam, di ba? Kung hindi na isulat hindi yan nangyari. Meron palang mga anghel bawat bansa, kumokontrol sa mga gobyerno. Di ba? Okay, so, nasa pagsubok tayo ngayon, kumbaga sa Star Wars, nasa under the emperor government tayo ngayon. No? So, ibig sabihin, huwag tayo umasa sa mundong ito. Huwag tayo umasa sa gobyerno, huwag tayo umasa sa pangsamantalang buhay na to. Kaya pinahintulutan, may demonyo itong mundong ito. Daya nga yung demonyo eh. Merong pahirap, merong sobrang, baby naman, luho naman. Para lang malimutan ng Diyos. No? Okay. So, yung mga gobyerno na naghihirap, medyo makadiyos yung tao kasi naghihirap. Yung medyo hindi na naghihirap yung mga bansa, nalilimutan na yung Diyos. Sino po yung statue na sa panaginipan ni Nebuchadnezzar po? Yung statue na yan yung tipo sa 4 world empires. Maraming tipo eh. Yan yung tipo sa dominion ng human government sa lupa hanggang katapusan. So, pinapakita kay Daniel in essence yung end time. Ano mangyari sa end time? Eschatology yan. Ano pa ang pinapakita? Dominion ng tao, self-will ng tao. Yan. Yan yung gobyerno ng tinutukoy ko, no? So, malawak. Pakinggan mo na lang yung last broadcast tungkol sa Nebuchadnezzar. Ang tanong ko po is sa propesya sinabi ni Brother Branham po na si Billy Paul ay hindi tatanda at saka lulubog yung California. Pero sabi po dun si Billy Paul is namatay na. Ano po yung nangyari dun sa propesya? Hanapin mo yung video ko, alam ni Papa yan. Tanungin mo kay Papa. Yung video na pagka-propeta sa Bagong Tipan. So, mayroong pagka-propeta sa Lumang Tipan, may pagka-propeta sa Bagong Tipan. Yan ang sagot. Kung shortcutting ko, pinahintulutan ng Diyos at planado talaga ng Diyos, merong propesya hindi matutupad. Kasi para umalis yung tao mula sa pagtingin sa laman, papunta sa pagkabereyan. No? Ibig sabihin, hindi na aasa sa spoon feeding, aasa na sa pagpo-prove all things. Sige, shortcut lang yan. Hanapin mo yung video niyan, Tagalog yan. 30 minutes lang. Pwede mo rin tanungin kay Menon, saan yung video niyan. Fire furnace po ba na inanuhan kaila doon sa tatlong ni Daniel? Matagal na po bang gawain yung ganon?
O practice na ba nila yon? Mare. Marami na sigurong pinarusahan doon. Nilitsyon ng buhay. Ako, may nare-research ako na ang napapakinggan na noon may nag-imbeto ng parusa na bakal na kalabaw. Ipapasok ka sa bakal na kalabaw, sisindihan yung bakal hanggang matusta ka sa loob. Siyempre, unti-unti ka na mamatay, hirap nun. Meron din baby, nilalagay dun sa bakal na kamay ng Diyos-Diyosan, Baal. Tapos, habang sinisindihan yung bakal, sa hunuhan, yung baby nalalapnos, umiiyak hanggang mamatay. O minsan, yung baby hagis sa apoy. So, maraming ganun dati. Pwede mo i-research yan. Kaya maintindihan mo bakit nahagis yung tatlong children of Israel dyan. Okay? Dahil matigas ang ulo nila sa patakaran ng sanlibutan ni Nebuchadnezzar. So meron tayong patakaran ng sanlibutan. Pag hindi ka sumunod sa patakaran ng sanlibutan, sinunod mo yung gusto ng Diyos, para kang nasa hurnuhan ng apoy. Kaya medyo hindi ka nag-enjoy kung saka na muna swimming pasyal, una muna Berean EA. Una muna babad oposisyon. Sa umpisa lang actually kayo makaramdam ng inis sa laman, inip sa laman. Pero katagal lang maramdaman nyo na apoy ng Diyos. Kasi pag na-revive na kayo sa Word of God, sa babad opposition, sa EA, sa sharing, DBBS, etc., maramdaman nyo yung presensya ng Diyos. Maramdaman nyo, hindi, yung apoy nyo, hindi na yung pagdurusa ng laman. Nag-e-enjoy na ang kaluluwa ng Espiritu nyo. So, para kayong hindi namatay dun sa hurnuhan ng apoy. So, yan yung type niyan ngayon. Okay? So, sige, sandali lang. Tiisin mo lang. Nasa umpisa, nakakainip, magbabad. Nakakainip, mag-EA. Magkakainip, tanong bulong, ganyan. Gawin nyo lang, sagasaan nyo lang yung laman nyo. So, yung laman nyo, hinagis nyo muna sa apoy. Sinakripisyo nyo yung laman nyo. Then, pag maramdaman nyo na yung apoy ng Diyos, apoy ng Espiritu Santo, bilang Berean, magtumalima muna kayo. Di ba? Ano po yung pinagkaiba ng rapture sa second coming? Ang second coming, maraming aspeto. May Espiritu Santo. Nag-second coming si Kristo sa aspeto ng Espiritu Santo. Nag-second coming si Kristo para sa church. Yan yung rapture. Nag-second coming si Kristo sa lupa. Yan yung dulo ng tribulation. Yung dulo ng tribulation, merong second coming. Meron bang second coming doon sa Great White Throne Judgment? Parang, pero hindi na yan. Ang pinaka-ultimate na term nating second coming ay nandito sa church ages. Sa umpisa ng church age, Holy Spirit, bawat age which is word, sa rapture ng New Testament saints para sa church. Then, para sa mundo, paparusa ng mundo, second coming din yan. May rapture din sa dulo ng tribulation. Yung tinutukoy ko, Old Testament saints, New Testament saints, tribulation saints, in the form of the Holy Spirit, in the form of Word,